Another video na naman tayo mga kaibigan dahil alam nyo naman pagka may nagtatanong sa ating page or sa ating YouTube channel ay ginagawa natin ng video tutorial, no? So ito galing sa isa nating followers, sa isa nating subscriber dito sa ating YouTube channel, no? Kaya gagawa natin to ng video. Ngayon ituturo ko po sa inyo mga kaibigan kung ano yung mga gagawin nyo kapag traffic, lalo na kung heavy traffic or pausad-usad po ang pagtakbo sa traffic mga kaibigan. So wag na natin patagalin. Okay, so ito po mga kaibigan ay manual transmission po yung ating gagamitin ngayon para mas maipakita ko sa inyo. So dito makikita nyo, ito yung ating tinatawag na clutch, brake at gas. Yan. So dito sa clutch mga kaibigan, ang kailangan nyo lang dyan maintindihan para hindi po kayo namamatayin sa traffic. Ayan, pasok po muna tayo. Okay. Mainit lang sa labas. So anyway, so ito po yung ating clutch pedal. Sana nakikita natin. Ayan. So dito sa clutch pedal, gusto ko lang ipaunawa muna sa inyo. Ipe-press po natin ang clutch pedal sa tuwing tayo ay magpapalit ng gear. Kahit anong gear. And then sa tuwing tayo ay intensyon na pahintuin ang sasakyan, ipe-press natin siya. Okay? So yun po ang gagawin natin. And then syempre idagdag ko na rin sa mga sasakyan ngayon, kailangan natin i-press yung clutch pedal din sa tuwing tayo ay magi-start. So focus tayo dun sa traffic kasi yun yung concern ng ating. So sa traffic po mga kaibigan, lagi nyo pong tatandaan, lalong-lalo na nga po kung heavy traffic or pausad-usad or stop and go ang nangyayari, first gear lang po ang gagamitin nyo. Gear 1 lang. Kasi ang sekreto lang po dyan para po hindi po kayo namamatayan is biting point. So again, kung nasa traffic po kayo mga kaibigan, tapos patag naman po ang sitwasyon, katulad po nito, patag naman yung ating kalsada, hindi naman po uphill. So, ang gagawin nyo po rito, kung may sasakyan po sa harapan nyo, nakahinto, syempre traffic. Din nag-aantay kayong mag-move forward ang kotse na nasa harapan nyo. So, ang gawin nyo, mas maganda, para hindi po kayo mamatayan, habang nag-aantay po kayo na mag-go ang sasakyan na nasa harapan nyo, pwedeng naka-neutral muna siya. Ay naka-neutral, then mas maganda kung naka-engage ang handbrake. Tignan nyo yung sinusundan nyo. Kaya nga po ang pagdadrive kailangan attentive po kayo. Dahil pag nag-move forward ang sasakyan na nasa unahan nyo, dapat makakapag-move forward din po kayo. Dahil pag medyo mabagal po kayong magpaarangkada, pwede po kayo mabusinahan sa likod. So anyway, ito, para hindi po kayo mamatayan, ano? So habang nag-aantay po kayo mag-move forward ang sasakyan na nasa harapan nyo, so naka-neutral, then naka-handbrake. Yan, pwede naman. Or pwede naman po hindi naka-handbrake. Basta't ipe-press nyo lang yung brake pedal, naka-press ang brake pedal. Ayan, pwede naman po na nakababa ang handbrake nyo, then naka-neutral. Huwag nyo lang bibitawan yung brake pedal. Okay, so again, nag-move forward na yung sasakyan na nasa harapan nyo. Ibaba nyo po yung clutch. Ayan, tapakan nyo po yung clutch pedal ng sagad hanggang sa flooring. Ayan, then ilagay nyo po ng first gear. Ayan, gear 1. Okay. So, since patag naman po ang inyong kinalalagyan, so mas maganda po mga kaibigan na alisin nyo na po ang pagkakatapak nyo sa brake pedal. Ito po. Ayan. Alisin nyo na po ang pagkakatapak sa brake pedal nyo. Ayan. Pag naalis nyo na yan, iporma nyo sa gas. Ayan. Nakaporma lang siya, walang pindot. Ayan. Ngayon, para mapagalaw nyo po ng mahinahon yung sasakyan at hindi namamatay ang makina, since patag naman po ito, so dahan-dahan nyo pong iangat yung paa nyo sa clutch pedal. Pag naramdaman nyo pong gumalaw or umabante, i-steady nyo po yung paa nyo. Kasi traffic po siya eh, ano? Okay. So dahan-dahan ang pagtaas sa clutch pedal. And then pag naramdaman nyo po na umandar niya, ayan po, umaandar niya po siya ng mabagal. So i-steady nyo po siya. Kasi ang biting point po, ito na yon, yung nakahold kayo sa clutch biting point. Yan. Na nakokontrol nyo na mabagal ang pagtakbo. Ayan, so ito po, tumatakbo na tayo ng mabagal, din ang speed natin, ayan. Hindi po siya tumataas kasi nga po, gapang lang po ang biting point mga kaibigan. Now, habang naka-clutch biting point po kayo, naka-steady kayo dyan, tignan nyo po yung inyong sinusundan kasi baka huminto. Okay, pag nakita nyo huminto ang sasakyan na nasa harapan nyo kasi traffic, ibalik nyo po sa baba yung clutch pedal. Ayan, i-press nyo ulit siya. Ayan, pag-press nyo po, brake po kayo. Ayan, tatapak ulit po kayo ng brake. Ayan.
So hindi po mamamatay ang engine, ang makina, dahil nauna nyo nang ibinaba yung clutch pedal bago kayo pumreno. Okay, tandaan, ito po ay applicable lang sa heavy traffic or pausad-usad ang galaw sa sitwasyon ng kalsada na matatraffic po, no? So katulad po nito, naka-stop po tayo mga kaibigan, naka-clutch down ako niyan at naka-press pa ako at the same time sa preno, naka-engage siya ng gear 1. Ngayon, kung ayaw po ulit gumalaw nung sasakyan na nasa harapan nyo kasi nga traffic, medyo matagal siyang gumalaw, pwede nyo po siyang ibalik sa neutral. Ayan. Pag naibalik po ninyo sa neutral, pwede nyo na pong bitawan ang clutch pedal. Yan. Para hindi po namamatay. Kasi isa po sa mga dahilan kung bakit po kayo namamatayan, baka po naka-engage pa kayo sa gear 1 tapos binitawan nyo na yung clutch pedal. Mamamatay po talaga yon. O di kaya na may bago kayo umarangkada, naka first gear na kayo tapos mabilis yung bitaw or napapalagpas sa biting point, kaya po kayo namamatayan ng engine. So ang gawin nyo po, ayan, sundan nyo lang po itong video na to na pinapanood nyo. I-practice nyo po ito sa wala pa gaanong sasakyan katulad nito, bakante, and then pag na perfect nyo na po ang gantong mga process, pwede nyo po itong i-apply sa matatraffic. Punta po kayo sa matatraffic na sitwasyon kung saan namamatay po kayo ng makina. Gawin nyo po itong step by step, itong ipinapakita ko sa inyo sa video. So again, assuming nag-move forward na ulit yung sasakyan na nasa harapan nyo, so nakatapak po ako ng brake nyan. So ipe-press ko na lang po ang clutch pedal hanggang sa flooring ulit at ilalagay ko siya ng first gear. Bibitawan nyo na po ang brake pedal nyo, then itataas nyo na lang yung clutch pedal ng dahan-dahan hanggang sa gumalaw ulit, steady nyo po ang inyong pasa clutch. Yan. Kahit walang gas mga kaibigan, basta i-steady nyo po ang inyong clutch pedal kung saan gumagalaw ng mabagal ang inyong kotse, ang inyong sasakyan. Again, ayan po, gumagalaw po tayo ng marahan dyan. Gapang lang po yan. So now, huminto ulit yung kotse na nasa harapan nyo. So clutch down, then press ng brake pedal. Yan, kanang paa, press nyo lang para huminto. Okay, naka-engage po yan ng gear 1. Again mga kaibigan, kung nakita nyo ulit yung sasakyan na nasa harapan nyo, nag-move forward na ngayon. So wala nang dahilan para mag-wait ka para ibalik sa neutral. Huwag mo na ibalik sa neutral dahil nag-move forward na yung sasakyan na nasa harapan nyo. So obviously, ang gagawin nyo na lang, bitaw ng brake at hanapin nyo ulit ang clutch biting point. Itaas nyo ulit yung paa nyo. Pag umabante ulit siya, yung sasakyan nyo, i-hold nyo ulit siya. Ayan, naka-hold para gumagalaw po ang inyong sasakyan ng mabagal. So ganun po ang gagawin nyo mga kaibigan, ano? So again, pag huminto po ulit yung sasakyan na nasa harapan nyo, clutch down, then press ng brake pedal. Kasi huminto yung sasakyan na nasa harapan nyo. So ganun lang po mga kaibigan ang gagawin yung execution dito sa mga pedal para po hindi po kayo namamatayan ng engine. So balik sa neutral, kung medyo matagal yung traffic, ayaw gumalaw, ayaw umabante ng sasakyan na nasa harapan nyo, balik sa neutral, then pwede nyo bitawan yung clutch pedal dyan para hindi naman masyadong stress yung paa nyo sa clutch pedal kasi medyo matigas nga po talaga yan. Again, huwag nyo lang pong bibitawan yung inyong brake pedal. Kung gusto nyo pong bitawan ang brake pedal, much better po na i-engage nyo ang inyong handbrake. Yan, para dalawang paa nyo ang nagpapahinga habang nag-aantay po kayong mag-go ang sasakyan na nasa harapan nyo. So again mga kaibigan, sana ho na nag-gets nyo po yung video na to, especially po dun sa mga new drivers, sa mga beginners, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral, mag-drive. So again, ang nagiging dahilan po ng kung bakit tayo namamatay ng makina dahil hindi po natin na-steady or na-hold yung paa natin sa clutch pedal. Kumbaga tuloy-tuloy natin siyang binibitawan hanggang sa mamatayan kayo ng engine. Ang sekreto po dyan mga kaibigan, yung tinatawag na clutch biting point, ini-steady lang po yan. So manonotice nyo naman kung kailan nyo na-steady yung paa nyo dahil mararamdaman nyo aabante na siya paunti-unti habang hinahanap nyo ang biting point. Then that's the time na i-hold nyo po ang inyong paa sa clutch pedal. And then kung nandun naman po kayo sa paahon, so let's say for example, kung nandun po kayo sa paahon at traffic, mas maganda po niyan na nakapress po ang inyong brake pedal habang hinahanap nyo ang inyong clutch biting point. So mayroon po akong ginawang separate na video niyan, panoorin nyo na lang po mga kaibigan kung gusto nyo pong malaman or matutunan kung anong ginagawa sa mga paahon kung papaarangkadahin nyo or paaabantin. Nandito po sa
sa screen ilalagay ko po yung video diyan sa screen, and then hanapin nyo lang po mga kaibigan. So yun. So abangan nyo po ang mga next video natin regarding dito sa ating private resort.